Tumingin siya sa akin at ngumiti. Oh, thanks Danica. Mukhang masarap nga itong pansit ah. Tila kinikiliti ang puso ko sa ngiti niya. Masarap po talaga iyan. Si tatay po ang nagluto niyan eh. Naku, itong anak ko talaga. Minida pa ako kay boss. Sabat ni tatay na katabi lang ng upuan ni Boss Alvin. Sige nga, matikman nga ng mahusgahan. Natatawang sambit ni Boss Alvin at sumubo na ng pansit. Ninuya niya iyon at tumango-tango. Masarap nga. Magaling ka rin palang magluto, Mang Berto. Kumamot naman si tatay sa ulo at ngumiti. Salamat, boss. Ayoko mang umalis sa tabi nila ay hindi naman pwede dahil pagagalitan ako ni tatay. Tay, sa loob na po ako. Sinadya ko talaga magpaalam kay tatay. O sige anak, tatawagin na lang kita kapag may kailangan. Opo. Tumingin sa akin si Boss Alvin at ngumiti. Nagregodo naman sa pagtibok ang puso ko. Bahagi akong yumuko at tumalikod na habang pigil-pigil ang kilig. Mula sa bintana ay pasimple ako sumisilip kay Boss Alvin na nakikipagtawanan sa ibang mga bisita habang umiinom ng beer. Prente siyang nakaupo sa monoblock chair habang nakadekwatro. Kahit nakaupo siya, halatang malaking tao. At kahit ang side profile niya ay ang gwapo pa din. Ang tangos-tangos ng ilong. Ay, ang gwapo niya talaga. May girlfriend na kaya siya o asawa? Patingin-tingin ako kay tatay habang nag-aalmusal kami. Ang umagahan namin ay kanin at ang natirang lechon kahapon na ginawa niyang lechon paksiw. Hating gabi na natapos ang inuman nila kagabi. Sayang nga si Boss Alvin, hindi masyadong nagtagal. Tumingin sa akin si tatay. Oh anak, bakit? Hindi mo ba gusto ang lechong paksiw? May hotdog at bacon sa ref. Ipagpiprito kita, gusto mo? Napangiti ako. Sa tatay talaga parang bata pa rin ako kung ituring. Hindi po tay, okay na po sa akin itong lechon paksiw. Masarap nga po eh. Sabi ko. Tumango naman sa tatay at ipinagpatuloy na ang pagkain. Nakaligo na siya at nakabihis. Ready nang pumasok sa trabaho. Tumikim ako. Tay, mabait po ba yung boss nyo? Si Boss Alvin? Tanong ko. Sumulyap sa akin si tatay. Oo naman anak. Mabait yun si Boss Alvin at galante pa. Binigyan nga ako ng pasobre kagabi bago umalis. Pa-birthday niya sa akin. Mamaya aabutan kita. Talaga tay? Ang bait nga ni Boss Alvin. Oo, mabait talaga yun si boss. Pero masama din yung magalit lalo na sa mga taong niloloko siya. Tumangutango ako sa sinabi ni tatay at sumubo ng kanin. Ilang taon na po ba si Boss Alvin tay? Ang alam ko nasa 30 mahigit na siya. 30 plus na pala si Boss Alvin. Ang laki pala ng agwat ng edad namin. Pasimple akong tumingin kay tatay. May asawa na po ba siya tay? Wala. Wala yatang balak mag-asawa yun eh. Natatawang sabi ni tatay. Napakagatlabi naman ako sa tuwa dahil wala pa palang asawa si Boss Alvin. Girlfriend tay. Kumunot ang noo ni tatay. Hindi ako sigurado anak eh. Natigilan siya at tumingin sa akin. Teka, bakit mo tinatanong? Ngumuso ako. Siyempre tay, gusto ko po makilala ang amo niyo kung mabait na tao ba? Sabi ko na hindi na makatingin sa kanya ng diretso. Naging sunod-sunod na rin ang subo ko ng kanin at lechong paksiw. Sarap talaga ng pagkakaluto niyo tay ng lechong paksiw. Marami nga rin nasarapan sa luto niyong pansit kahapon eh. Kapag sawa na kayo magtrabaho sa construction, mag-cook na lang kayo tay. Pag-iiba ko ng topic. Tumawa naman si tatay. Sus, binola mo pa ako. Oo na, may dagdag ang ibibigay ko sa'yo mamaya. Ngumiti ako. Thank you tay. Nakahinga ako ng maluwag. Mabuti na lang at hindi nakahalata si tatay. Simula ng araw na iyon ay may lihim na akong pagtangi kay Boss Alvin, ang amo ni tatay. Lihim dahil walang nakakaalam kundi si Sarah lang. Ayoko malaman ni tatay dahil siguradong papagalitan niya ako. Masyado pa naman siyang stricto kahit crush, bawal. Pero hindi ko na ulit nakita pa si Boss Alvin. Maliban lang sa minsang tumatawag siya kay tatay at talaga nga namang tumatalon sa tuwa ang puso ko. Kulang na nga lang sabihin ko kay tatay na i-loudspeaker niya para marinig ko ang boses ni Boss Alvin. Bye guys! Kita-kits na lang bukas! Paalam namin ni Sarah sa mga kaklase namin paglabas namin ng gate ng school. Tara Danica, fishbowl muna tayo. Nagugutom na ako eh.
Yaya sa akin ni Sarah. Lagi ka namang gutom eh. Natatawang sabi ko. Sa masarap kumain eh. Anong gagawin? O na, kain na tayo. Tumawid kami at lumapit sa isang fishbowl vendor. May mga estudyante din bumibili kaya naghintay kami sa likuran ni Sarah. Meron ding ibang mabibiling pagkain pero mas bet namin ni Sarah ang fishbowl ngayon. Hey Danica! Nilingon ko ang tumawag sa akin. Kilala ko siya. Sa mukha, pero hindi ko kilala ang pangalan. Grade 12 siya at madalas siyang dumaan sa classroom namin kasama ang mga classmates niya. Nginitian ko lang siya. Umugong naman ang kantsawa ng mga classmates niyang lalaki. Grabe, ang dami talagang boylet na nagpapapansin sa'yo. Ang haba ng hair mo, girl. Bulong sa akin ni Sarah sa ko. Nagkibit balikat lang ako at tumusok ng fishbowl. 3 buwan na mula nang nagsimula ang eskwela. Marami na akong nakilala sa school at may tuturing kong mga kaibigan ko na. Marami din mga lalaki nagpapalipad hangin sa akin pero hindi ko na lang sila pinapansin kahit may mga itsura pa ang iba sa kanila. Para sa akin kasi wala silang dating. Nang matapos na kaming kumain ni Sarah ng fishbowl ay nag-abang na kami ng tricycle pa uwi. Ayaw niya kasing mag-jeep dahil baka may makatabi na naman daw siyang amoy putok. May suka lang niya ang kinain niyang fishbowl. Kahapon kasi nang sumakay kami sa jeep pa uwi ay may katabi kaming malakas ang amoy. Halos mahilo-hilo nga kami at pigil na pigil lang ang hinga para hindi masinghot ang amoy. Pag-uwi ko sa bahay ay nagulat ako nang makitang nandoon na si tatay. Ina-expect ko kasi na gabi na siyang makakauwi dahil may nirarush daw silang project. Nitong mga nakaraan linggo nga ay lagi siyang gabi nang umuwi. Tay, ang aga niyo po yatang umuwi. Lumapit ako kay tatay at nagmano. Na-assign kasi ako sa malapit na site anak, kaya maaga nang makakauwi si tatay. Talaga tay? Saan po ang bago niyong site? Ibinaba ko ang bag sa mesita at umupo sa sofa at hinubad ang sapatos. Diyan lang anak sa barangay. Manggahan. Kami ang gagawa na itatayong town center. Bagong project iyon ni Boss Alvin. Pumintig ng mabilis ang puso ko nang marinig ang pangalan ni Boss Alvin. Malapit lang pala ang bagong site na papasukan ni tatay. Pwedeng lakarin. Ibig sabihin, malaki ang chance na makita ko ulit si Boss Alvin. Bilisan mo, Sarah. Lalamig na tong merienda ni tatay. Pagmamadali ko sa kaibigan habang malalaki ang hakbang. Teka lang naman kasi, girl. Ang puti kaya oh. Reklamo niya. Magdamag kasing umulan hanggang sa akin na umagahan kaya maputik ang daan na hindi pa sementado. Mabuti na nga lang at umaaraw na. Half day lang ang pasok namin ngayon kaya nakapagluto pa kami ng merienda. Excited na akong ihatid ito sa site. Ang sabi ni tatay ay nandoon daw si Boss Alvin. Excited din ako makita siya. Bibigyan ko din siya nitong niluto kong banana Q. Sundan mo lang ang tinatapakan ko. Sabi ko kay Sarah. Heto na nga. Makalipas ang ilang minutong pakikibaka namin sa maputik na daan ay nakarating na kami sa sementadong kalsada. Kinuskus ko ang tsinelas ko sa semento. Ginaya din ako ni Sarah. Tara na! Yaya ko kay Sarah at binuksan ang bitbit na payong panangga sa init. Sumukob naman siya. Siya na din ang pinagbitbit ko ng payong dahil may bitbit din akong basket na may lamang 4 na stick ng banana Q. Madaling-madali ka naman masyado girl. Sambit ni Sarah. Kasi nga, magmemerienda na si tatay. Tinawagan ko siya na hatiran ko siya ng merienda. Hindi kanya pinayagan pero mapilit ka. Ngumuso ako. Ayoko nga kasi siyang magutom. Saka mas makakatipid kung hatiran ko siya ng merienda kaysa bibili pa siya. Katwiran ko. Sus, if I know, si Boss Alvin talagang sadya mo. Oh, wag mo nang i-deny. Halata ka girl, wag ako. Lalong nang haba ang uso ko kasabay ng pag-iinit ng aking muka. Oo na, 2 na sila ni tatay na sadya ko. Aray! Napaigtad ako nang bigla niya akong kurutin. Ang kerengking mo. Inarapan ko siya. At least, kay Boss Alvin lang ako kumikerengking. Ay, proud pa siya. Sarap mong kurutin sa singit eh. Napatakbo at napatili ako nang akmang kukurutin niya ako ulit. Hinabol naman niya ako. Sa gilid ng kalsada ay naghaharutan kaming dalawa. Mabuti na nga lang at hindi natapon ang laman ng basket na bitbit ko. Tay!
Tawag ko kay tatay na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. May suot siyang safety hat at may hawak na papel at ballpen. Tumingin si tatay sa akin. Ngumiti naman ako't lumapit habang iginagala ang paningin sa paligid. Nagkalat ang mga tauhan at nagpapahinga habang nagmamerienda. Pero hindi ko makita si Boss Alvin. Sabi ni tatay nandito daw siya. Mata mo girl, baka matalisod ka sa bato tumapon ng mga banana cue. Sayang lang. Untag sa akin ni Sarah. Ngumuso naman ako tiningnan ang nilalakaran. Mabato nga at kapag tatanga-tanga ka ay siguradong plakda ka. Talagang nagpilit kang hatiran pa ako ng merienda. Ay, ito talagang anak ko. Napakalambing. Natatawang sabi ni tatay. Siyempre po tay, ganun ko kayo ka-love eh. Inilapag ko ng basket sa portable na mesa. Kung alam niyo lang, Mamberto. Mahinang sabi ni Sarah. Siniko ko naman siya. Pinandilatan ng mata. Mabuti na lang at medyo umingay nang dumaan ang isang malaking truck kaya hindi narinig ni tatay. Ngilisian lang ako ni Sarah. Anak, ang dami naman yata nitong banana cue. Hindi ko mauubos ito. Teka, ibibigay ko ang iba sa kasamahan ko. Sabi ni tatay at lumingalinga. Naalarma naman ako. Hindi po tay. Kay Boss Alvin po ang iba dyan. Tig-2 stick po kayo. Kumunot ang noo ni tatay at ngumisi. Ganun ba? Teka lang, tatawagin ko si boss. Lumingalingan si tatay at hinanap si Boss Alvin. Iginala ko rin ang mata ko. Saktong lumabas naman si Boss Alvin sa isang tent. Pumilos ang tibok ng puso ko nang masilayan ko siya. Nakasuot siya ng safety hat gaya ni tatay. Nakaitim na t-shirt siya. Kupas na maong na pantalon na medyo hapit sa akin niyang mga hita at brown combat shoes. Simple lang ang suot niya pero ang lakas ng dating. Idagdag pa na naka-half ponytail ang may kahabaan niyang buhok. Boss! Tawag ni tatay. Kunot noong tumingin naman sa gawin namin si Boss Alvin at lumapit. Lalo namang nagwala ang puso ko at hindi na ito magkamayaw sa pagtibok. Grabe, ang hot talaga ni Boss Alvin. Parang international model na nakikita ko sa internet. Mainang sambit ni Sarah. Sinabi mo pa, gwapo niya talaga. Pabulong na sabi ko na pigil ang kilig. Mamberto, si Danica po oh. Muli ko siyang siniko at pinandilatan ng mata. Bumangis-ngis lang siya. Mamberto, anong meron? Nakangising tanong ni Boss Alvin nang makalapit na sa amin. Tumingin pa siya sa amin ni Sarah. Good afternoon po, Boss Alvin. Ngiti-ngiti na bati ko. Good afternoon, Danica. Bati niya rin sa akin at ginulo ang buhok ko. Napasimangot naman ako na lalo niyang ikinangisi. Ginagawa na naman niya akong bata. Boss Merienda, nagdala si Danica ng banana cue. Alok ni tatay kay Boss Alvin at tinanggal ang takip na dahon ng saging sa basket. Talaga? Meron ba ako dyan? Sumilip si Boss Alvin sa basket. Oo naman, Boss Alvin. Sunobrahan ko talaga ang luto para sa inyo. Ngumisi siya. Talaga? Ang lakas ko pala sa'yo. Salamat. Kumuha na siya ng isang stick. Kubagat labi ako sa kilig. Talagang malakas ka sa akin, Boss Alvin. Ani ko sa isip. Hinintay muna namin matapos magmerienda si tatay at Boss Alvin. Kilig na kilig ako dahil nagustuhan ni Boss Alvin ang banana cue. Naubos niya ang 2 stick. Nag-iisip na ako ng susunod kong lulutuing merienda para sa kanila ni tatay. Anak, magsaing ka na lang mamayang hapon. Huwag ka na magluto ng ulam. Bibili ako ng paborito mong lechong manok kay Taxi. Talaga po, tay? Natakam akong bigla. Paborito ko ang lechong manok kay Taxi kahit walang sauce. Malinamnam talaga at malambot na malambot pa. Oo anak, pinaghati-hatian kasi namin ang mga napagbentahan namin mga bakal ng mga kasamahan ko. Alam ba ni Boss Alvin yan, tay? Baka mamaya hindi niya alam. Ayaw kong bumangit ang image ni tatay kay Boss Alvin. Oo naman anak, siya pa nga nagsabi sa amin. Mabuti naman po tay. Excited na tuloy akong kumain ng gabihan. Natawa naman si tatay bago uminom ng tubig sa bote. Ang sarap naman ng ulam niyo mamayang gabi. Baka pwede namang sa inyo na ako kumain mamayang gabi, Mamberto. Hirit ni Sarah. Abay oo naman, siguradong hindi naman namin mauubos na Danica isang buong lechong manok. Pero kung kasama ka, siguradong ubos iyon at walang masasayang. Natatawang sabi ni tatay. Tuwang-tuwa naman si Sarah. Kaya kayo ang paborito kong kumpare ni tatay, Mang Berto eh. Humalakhak naman si tatay. Nambola ka pang bata ka. O sige na, umuwi na kayo at maalikabok dito.
Ngumuso ako tumingin kay Boss Alvin na kausap ang dalawang tauhan. Tay, hintayin na lang kaya namin kayo dito hanggang sa mag-uwian. Sabi ko, gusto ko pang masilayan ang kagopohan ni Boss Alvin. Siniko naman ako ni Sarah. Wag na anak, maalikabok dito at maingay. Doon na lang kayo sa bahay ni Sarah. Ani tatay. Kaya nga, sa bahay na lang tayo. Sang-ayon pa ni Sarah. Napakamot na lang ako sa ulot binitbit na ang basket. Nagpaalam na kami kay tatay na uuwi na. Gusto ko nga rin sana magpaalam kay Boss Alvin pero busy siya sa kausap ng mga tauhan niya. Tara na Danica. Yaya sa akin ni Sarah na binuksan na ang payong. Sumukob naman ako sa kanya. Palingon-lingon pa rin ako kay Boss Alvin habang naglalakad na kami ni Sarah. Umaasam na lumingon din sa akin si Boss Alvin. Kubislot ang puso ko na lumingon nga siya sa akin. Otomatikong nabanat ang labi ko sa isang matamis na ngiti. Ngumisi lang siya at tumango. Napakagatlabi na lang ako sa kilig. Kapag walang pasok sa school o kaya maaga ang uwian ay dinadalhan ko si tatay ng merienda. Siyempre kasama sa merienda si Boss Alvin. Tuwang-tuwa ako at kilig na kilig kapag nasasarapan siya sa lutong merienda ko. Yun nga lang ay bata talaga ang tingin niya sa akin. Pero ayos lang, 17 years old pa kasi ako eh. Kahit mukha na akong dalaga ay bata pa rin ako sa mga mata niya dahil sa edad ko. Hindi bale, malapit na ako mag-18. Pero minsan hindi ko naabutan si Boss Alvin sa side kaya sa mga kasamahan na lang ni tatay na pupunta ang merienda. Kapag ganoon ay napapasimangot talaga ako. Anak, tumingon pa ako kay tatay sa pagitan ng pagsubo ng pagkain. Po, tay? Matiim ang tingin sa akin ni tatay. Sabihin mo nga sa akin anak. May gusto ka ba kay Boss Alvin? Muntik ko nang maibuga ang kinakain ko. Dinampot ko ang baso ng tubig at uminom. Dama ko pa ang paggasgas ng pagkain sa akin lalamunan. Tumingin ako kay tatay. Matiim pa rin siyang nakatingin sa akin. Tumikim ako at nag-iwas ng tingin. Tay naman, bakit nyo naman po nasabi may gusto ko kay Boss Alvin? Nautal pang saad ko. Wala akong sinabing may gusto ka kay Boss Alvin. Tinatanong ko lang kung may gusto ka. Napapansin ko kasi, masyado kang magiliw sa kanya. Nang haba ang uso ko kasabay ng pag-iinit ng mukha. Wala po akong gusto kay Boss Alvin, tay. Ang tanda na kaya niya. Parang kuya lang po ang tingin ko sa kanya. Nautal pang paliwanag ko. Tumangutango si tatay. Mabuti naman. Lagi ko sa iyong ipinapaalala. Bata ka pa anak. Sa pag-aaral mo muna ituon ang atensyon mo. Gusto kong makapagtapos ka ng pag-aaral. Ayoko magaya ka sa ibang kabataan dyan na maagang nagsipag-asawa dahil sa kapusukan. Muli niyang paalala. Opo tay, lagi ko pong tinatandaan yan. Nakangiting sabi ko. Ipinagpatuloy na namin ni tatay ang hapunan. Pinunasan ko ng malinis na panyo ang dark blue pencil skirt ko na above the knee ang haba. Natalsikan kasi ito ng gatas ng halo-halo na tinutusok-tusok ko ng plastic na kutsara. Nang mawala ang bakas ng gatas ay pinagpatuloy ko na ang pagtutusok ng plastic na kutsara sa halo-halo. Nang medyo matunaw na ang yelo at nahalo ko na ang mga sahog ay nilantakan ko na ito habang naglalakad ako sa sidewalk. Hindi ko kasabay ngayong uuwi si Sarah dahil may gagawin pa silang project ng mga kagrupo niya sa bahay ng isang kaklase namin. Kami kasi ng mga kagrupo ko ay tapos na, kaya nga nagutom ako eh. Uubusin ko muna itong halo-halo habang naglalakad ng mabagal. Saka ako sasakay ng jeep. Ayoko kasing kumain sa loob ng jeep dahil nakakailang. Malapit ng mga lahati ang halo-halo ko na may humintong itim na pick-up truck sa tapat ko. Hindi ko yun pinansin at nagtuloy-tuloy lang sa pagkain ng halo-halo habang naglalakad ng mabagal. Danica, natigilan ako sa panguya ng saging kasabay ng pagkabog ng dibdib ko nang marinig ang malaking boses ni Boss Alvin. Mabilis akong lumingon. Nasa driver's seat siya ng itim na pick-up truck na huminto sa tapat ko. Nilunok ko ang saging at ngumiti. Boss Alvin, ngumiti siya. Pauwi ka na? Sunod-sunod na tumango ako. Sumabay ka na sa akin? Yaya niya. Namilog naman ang mata ko at lalo pang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Talaga po? Hindi makapaniwalang tanong ko. Isasabay daw niya ako sa sakyan niya. Tumawa siya at binuksan ang pintuan sa front passenger seat. Sakay ka na. Hindi na ako nagpakipot pa at agad na lumapit sa sasakyan niya.
Medyo nahirapan pa ako dahil may kataasan ng sasakyan niya. Lumililis pataas ang palda ko. Careful. Tila may kuryenteng dumaloy sa katawan ko nang hawakan niya ako sa braso para alalayang makaupo. Lalong nataranta ang puso ko sa pagtibok. Fasten your seatbelt. Untag niya sa akin. Hindi ko naman alam kung saan ilalapag ang hawak kong cup ng halo-halo. Tumawa naman siya. Let me. Ha? Akala ko'y kukunin niya sa akin ang cup pero dumukwang siya sa akin at iniabot ang seatbelt. Nahigit ko ang hininga ng halos sa sandangkal na lang ang agwat ng mukha namin. Naamoy ko ang mabangong hininga niya na amoy mint. Tumatama din ang mainit niyang hininga sa mukha ko. Iniiwas ko ang tingin nang tumingin siya sa akin. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko at pakiramdam ko ay sinisilaban na ang mukha ko sa init nito. Alvin's personal voice. Nangingisi ako habang pinapakinggang magkwento sa Danica tungkol sa school niya. May pagkamadaldal din talaga siya at nakakatuwa siyang pakinggan. Nangahaba pa ang mamula-mulang uso niya. Ayun, buti nga't nakasagot ako eh. Kung hindi, kahiya-hiya talaga ako. Nakalimutan ko kasi talaga mag-review ng isang gabi. Tumawa ako. Baka naman kasi puro social media ang inaatupag mo. Ngumuso siya at sumubo ng halo-halong tunaw na. Kaya nga eh, enjoy na enjoy kasi ako sa pinapanood ko. Nakalimutan ko mag-review. Ikaw pala eh. Natatawang inabot ko ang kanyang buhok at ginulo. Iniiwas naman niya ang ulo at inayos ang buhok. Lalong nang haba ang uso niya at sumimangot na ikinatawa ko ng malakas. Gustong gusto ko na ginugulo ang buhok niya dahil naiinis siya. Sumisimangot siya at nangahaba ang uso. Alam kong ayaw niyang trinatrato ko siyang bata. Pero bata pa naman talaga siya. Mukha lang siyang dalaga dahil matured na ang katawan. Kung hindi pa nga binanggit noon ni Mang Berto na 17 years old lang siya, akalain ko talagang dalaga na siya. Kapag tinitingnan ko nga siya ngayon ay hindi bata ang nakikita ko. Bagay na bagay sa kanya ang suot niyang school uniform. Lalong na-emphasize ang hubog ng kanyang katawan. Litaw ang maputi niyang mga hita dahil lumilis-lis pataas ang suot niyang palda. Napailing-iling ako at itinutok ang mga mata sa kalsada habang nakikinig pa rin sa mga kwento niya. Sabi ni tatay, huwag daw muna ako magpaligaw dahil bata pa ako at pag-aaral daw munang unahin ko. Sinulyapan ko siya. Tama ang tatay mo, huwag ka muna magpapaligaw, bata ka pa. Ngumuso siya. Pero malapit na ako mag-18, Boss Alvin. Nasa legal na edad na ang 18, di ba? Kumunot ang noo ko. Parang hindi ko nagugustuhan ang tinutumbok niya. Hindi porket 18 na at nasa legal na ang edad ay magpapaligaw ka na. Sundin mo pa rin ang tatay mo. Wala naman po ako sinabi na magpapaligaw na ako kapag 18 na. Saka kahit may manligaw sa akin, hindi ko sila papansinin dahil may iba na akong gusto. Anya't sumulyap sa akin. Kumunot ang noo ko. Tila hindi ko nagustuhan ang sinabi niya. Sino naman ang gusto mo? Nang haba ang uso niya. Secret po. Alam ba ni Mang Berto yan? Susumbong kita. Namimilog ang mga mata, lumingon siya sa akin. Huwag po, Boss Alvin. Pagagalitan ako ni tatay. Ngumisi ako. Takot pala siya sa tatay niya. Basta focus ka muna sa pag-aaral mo. Saka na ligaw-ligaw na yan. Opo. Tumangutango siya. Parang gusto ko tuloy alamin kung sino maswerteng mo kung na gusto niya.